Welcome back, mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod. Walang iba kundi si Mr. Destiny. At napakaganda na naman ng ating tatalakayin. Siyempre, trending na naman po si Mengay at si Alden Richards. Di po ba? Tapos sasabihin nila, wala ng Aldab. Paano mawawala kung nagte-trending po si Mengay at si Alden? Kahit sabihin na natin na wala si Mengay, malakas pa rin po ang karisma niya. Kaya yung mga Catherine fans, tameme kapag ako nakaka-encounter nila eh. Kapag ako ututang dila nila, ang ibig kong sabihin nakalaban nila sa komento. Kasi lahat ng mga pahayag, nababasag ko sila eh. Di po ba? Maliban lang pag hindi ka talaga Aldab Nation o hindi ka updated. Sila talaga yung mananalo kasi lahat ng sasabihin nila kapag hindi mo talaga alam, mahihirapan kang ipagtanggol si Main. Di po ba? Pero kapag marami kang alam, gaya ko, marami akong nakikita, marami rin po kasing mga Main fanatics ang binabanatan ng Katden na hindi po makapalag. Ibig kong sabihin, hindi po sila makaporma dahil kumbaga mahusay at updated din po yung mga Katden. Ang problema lang po, sa atin naman po binabaling na mga Main fanatics, yung galit nila kapag hindi sila nakakaganti sa mga Catherine fans o Katden, tayo po pinagbubuntungan nila. Ang ibig kong sabihin, sa atin sila babawi. Di po ba? Pero kung nasasagot po nila yung mga bagay-bagay na binabato ng mga Katden, talagang supalpal po sila gaya natin. Nasusupalpal ko sila na hindi mo na kailangan pang magpa-interview araw-araw para umangat. Hindi mo na kailangan pang lumabas sa mga television kung gugustuhin ka mag-trending. Kung gugustuhin ng mga fans mo na iangat ka. Hindi po ba? Kasi kahit ano pong issue ang iba to, pag alam nilang hindi totoo, wala. Hindi talaga. Kasi kahit ano pong palandakan ni Katrina, kasama niya si Alden, malabo pa rin po eh. Wala pa rin naniniwala, wala pa rin nakukumbinse. Di po ba? Kasi kahit anong payag ng Katden, kung may mga bagay-bagay na hindi naman po literal na pinapakita, di wala rin. Di po ba? Kaya ang sabi ko sa inyo, yung husay ni Mengay bilang artista, talagang napakagaling. Di po ba? Gaya nga po nito, nung nalaman niyang inaway si Nancy. Di po ba? Kita mo yung reaksyon. Napanood niyo po ba yan kanina sa Itbulaga? O, siyempre, kumbaga kung Main fanatics ka, alam mo na agad yung pinupunto ko. Di po ba? Na iba po kasi yung husay ni Main, kaya lang hindi siya nabigyan ng pagkakataon. Hindi siya nabigyan ng kumbaga magagandang role na dapat at bumabagay po sa kanya. Hindi po katulad ni Alden Richards. Sa totoo lang po, wala namang pinagkaiba si Alden at si Main noong mga panahong 2015. Dahil gumawa sila ng project, talaga naman pong kinagat ng mga netizen. Kaya lang si Alden humiwalay eh. Binigyan ng teleserye. Di po ba unang teleserye ni Alden, yung Destined to be Yours na kasama niya si Main, na talagang tumatak at talaga naman pong masasabi natin na nag-trending siya at naging viral. Kaya lang siyempre, si Mengay kasi artista, tape artist po siya. Kaya ang ginawa nila, iniwas nila si Tisoy. Binigyan nila ng bagong project si Tisoy ng solo niya lang, ang Victor Magtanggol, na nasundan po ng dagip at sunod-sunod na nga po yun. Pero kung si Mengay, binigyan ng pagkakataon ni Mr. Tobiera na makihabilo sa mga ibang artista, yung collaboration ba, iba, mag-iiba siguro yung senaryo, mag-iiba siguro yung kwento. Di po ba? Sinasabi ko lang po ito para lang klaro ha. Hindi ko pinipilit po na kumbaga sinasabi nilang, magaling si Catherine kasi mahusay ito, maraming project ang ginawa, ilang teleserye ang dinaan. Wala po sa teleserye yan eh. Wala po sa husay kasi kung hindi ka rin mabibigyan ng magandang project o hindi ka rin nila binibigyan ng project, paano nyo masasabing hindi mahusay si Main? Paano nyo masasabing hindi, kumbaga kaya hindi nabibigyan? Hindi lang po talaga binigyan ng magandang pagkakataon si Main Paul Carson. Kaya nga po, kumbaga nagmistulang nakapending po. Ibig kong sabihin nakapending na nag-stay lang po siya sa Itbulaga. Pero kung nabigyan nga po, ito yung sinasabi ko, kung nabigyan po siya ng magagandang
pagkakataon. Gaya nga po ng pelikula nila ni Carlo Aquino, hindi man maging kapartner niya si Alden, sabay yung karir nila eh. Sabay yung karera nila aangat. Malamang talagang katakutan na talaga si Maine Mendoza, di po ba? Kaya lang, Itbulaga naging madamot sila eh. Kumbaga, hindi nila binigay si Maine. Kumbaga, parang, dito ka lang Maine, hindi ka po pwedeng kunin ng iba. Hindi po ba? Kita nyo yung TV5, yung nagkaroon ng show si Mengay at si Paulo. Hindi po ba? Nag-boom talaga yung TV5. Kaya nga kita nyo, kinuha si Mengay ng main goals. Oh, doon pa lang, naging main goal si Mengay, naging ASEAN host. Best ASEAN host ha. Ibig sabihin nun, marami pa siya mga artistang tinalo. Bigating artista pa. Oh, samantalang yung main goals, isang beses lang yon. O dalawang, kumbaga season 1 lang yun nanalo siya, nagkaroon ng season 3. Oh, di po ba? Eh, samantalang si Catherine, sabihin na natin na matagal ng artista, marami ng award. Samantalang si Mengay, mabibilang mo nga yung award niya o yung ibig sabihin na tanggap niya, pero mabibilang mo rin yung project na ginawa niya. Tapos gumawa ng kanta si Maine, di po ba? Kaya lang syempre inayawan na yung kumbaga Universal kasi ABS, GMA Kapuso din siya eh. Di po ba? Samantalang sa kanya nag 1 million views agad, ang bilis. Samantalang kay Julian Sanusep, ilang taon, 500k pa lang. Hindi po ba? Hindi ko sinasabing magaling si Maine kay Julian San Jose. Sinasabi ko lang po ito para lang po sa mga katden na kumbaga walang alam. Hindi po ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, kapag ako naka-encounter ng mga katden, tamemi talaga sila. Kasi kahit saan nila anggulo banatan si Maine, may pansagot ako. Hindi po ba? Sabihin nila matagal na si Catherine, matagal na rin naman si Mengay. Napakahusay niya, napakagaling niya. Madali siya makakuha. At ano nga po ba yung pagkakaiba ng dalawa? Si Catherine di nakahubilo sa mga tao. Hindi niya naamoy ang bahay na pinasukan ni Mengay. Ilang years yon? Di po ba? Pag 2015 hanggang 2020, pumapasok sila sa mga bahay-bahay na kung saan nga po talagang mapapaisip po kayo. Kung bahay ba nito, ganito, at lahat ng mga istorya ng buong Pilipino ay na-encounter na po nila. Ang ibig kong sabihin, same din po na mga nangyayari, nagaganap doon po sa taong ini-interview nila ng Itbulaga. Di po ba? Real to. Kaya sabi ko sa inyo, mas malawak yung pananaw ni Maine. Mas kakwela po si Maine. Kasi mga kasama niya, sino nga po ba? Veteranong veterano na. Si Jose Manalo, si Paulo, si Wally, at ang kanyang mentor na si Richard Paul Carson Jr. Oops, issue na naman yan, Mr. Destiny. Alam mo, kaya ka binabash eh. Kaya ka lagi na pag-iinitan kasi sa mga ina-update mo. Sa mga sinasabi mo. Hindi, sa akin lang naman po kasi, kumbaga, pinapakita ko lang, pinaparamdam ko lang kung ano nga po ba talaga yung dapat. Kung ano nga po ba talaga yung masasabi natin ganito, masasabi natin ganyan. Di po ba? Hindi naman po ako namimilit eh. Basta sa akin po, kumbaga, kung ano po yung nababalita natin, yun lang naman po yung ipopost ko. Depende na po sa inyo yan kung ano sa pananaw ninyo, kung kakampi po kayo o hindi, eh, kayo na rin po magre-react niyan. Well, hanggang dito na lang po yung updates natin ha. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga video na ilalabas po natin maya-maya lang. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.